Okay. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, ito siguro yung pangalawa kong ah, pagsasalita. Ah, nung una po ako'y naatasan na magsalita tungkol sa civil magistrate kung inyo pong natatandaan at saka yung spiritual feeding. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa actually apologetics, no? Wag po kayong matakot dun sa salitang apologetics kasi po ito naman ay hindi nanunuka o hindi naman ito mabibigyan kayo na magiging magagalitin kayo. Actually po, ang dinesign ko po yung apologetics sa dalawang paraan. Ito pong level 1, pangmasa po siya. So, ibig sabihin, maski sino po pwede nating maintindihan kung ano yung pinag-uusapan. So, ang focus po natin dito ay paano tayo sasagot kapag meron tayong mga kaibigan na nagtatanong tungkol sa ating pananampalataya. So, yun po yung focus. So, binigyan po natin ng pamagat na know what you believe and why you believe. Magkaiba po yun yan, no? Pag sinabi pong know what you believe, ano yung iyong pinaniniwalaan, no? Lalong-lalo na tayo mga Reformed churches, matagal tayo rito, parati tayo nakikinig sa Lord's Day. Umaten tayo ng Sunday School. Marami tayong pinagkukunan ng feeding, no? Know what you believe. Kaya lang ang problema, kung may pinaniniwalaan ka, alam mo ba kung bakit? Bakit mo siya pinaniniwalaan? So, dalawa pong bagay yan. Unang-una, alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Pangalawa, bakit mo siya pinaniniwalaan? Kasi pag alam mo lang kung ano, tapos may nagtanong sa'yo, oo nga, hindi ko alam eh. Kasi basta dumadalo lang ako doon, nakikinig, anong malay ko roon? Pag alam mo yung dahilan, na ipapaliwanag po natin kung ano yung ating pananampalataya. So parehas pong importante yon. So ang una ko pong punto, napakahirap sumagot o napakahirap umintindi na sino man ang magtanong sa inyo na hindi nyo kayang sagutin. Napakahirap po nun. Hindi po gumagalaw ang banal na espiritu kapag ang puso't isipan natin walang laman. So nilalagyan ng laman yan sa pamamagitan ng katuruan ng salita ng Diyos. Okay, pagpasensyo nyo at lumiit. So yung module 1 po, ang pag-uusapan natin yung 5 W, no? Unang-una, ano yung apologetics? Why, bakit? Who, sino yung gumagawa niyaan? When, kailan mo siya ginagawa? Where, saang lugar mo siya pwedeng gawin, no? Kapag sumasagot ka sa iyong pananampalataya? At huli, papaano? Papaano? So, gagawin po natin yan step by step. So, ang ma-expect po ninyo sa Module 1, pagsasalarawang kung ano-ano yung mga nasa loob ng apologetics. Pero po yung mga susunod na linggo, hindi po ganun ang magiging approach natin. Ang magiging approach po natin, very practical. Kung natatandaan nyo po, nagbigay ako nag-Facebook po ako sa inyo na humingi ako ng mga katanungan na madalas itanong sa inyo na nahihirapan kayong sagutin, no? So, yun po yung magiging batayan natin. Paano ba siya sasagutin ng maayos, no? Matalino, sa matalinong paraan, reasonableng paraan. Paano mo siya gagawin, no? Yun po yung module 2 hanggang 5. Okay? So, ganun po ang pagkaka-design.
Okay, ang ang level 1 po, layman. So level 1 po to. So ang titingnan natin, sabi ko kanina, ano yung basic, walkthrough. Pag sinabi nyo pong walkthrough, tinitingnan nyo lang kung ano yung labas at loob o sistema ng apologetics at ano yung mga principle. Ang emphasis po natin dito, nabanggit ko kanina, very practical, kung ano yung naiintindihan ninyo na pinagdadaanan natin sa buhay. Pero pagdating po ng level 2, technical siya, hindi siya layman, kasi po, technical approach, no? Kung paano nyo, anong uri ng apologetics ang gagawin ninyo, tapos mayroong mga case study, book evaluation, at saka workshop. Hindi po tayo pupunta dun sa level 2. Ang pupuntahan lang po natin yung level 1. Ayaw. So, yung pinakadiwa. So, ibig sabihin, habang nagsasalita ako, yan po yung nakabaon sa isip nyo. Know what you believe and why you believe. Okay? Example po ng know what you believe, no? Para maging konkreto. For example, lahat po tayo, alam po natin yung 2 Timothy 3:16. Alam po natin lahat yan. O walang nasagot. So, ibig sabihin yung hindi pagsagot, maring alam, maring hindi. Di ba po alam mo natin yung 2 Timothy 3:16? Kasi sa 6... Noted po yun. Oo nga naman, 316, no? So, ito po yung 2 Timothy 3:16, tinatanong ko kayo kung alam niyan. Yan po yung isa doon sa mga dapat nating malaman. Know what you believe. So, ito yung isang sample, 2 Timothy 3:16. So, anong pinaniniwalaan po natin dyan na alam natin? All Scripture is breathed out by God. So, lahat po, from Genesis to Revelation, ang lumikha po niyan, ang Diyos. Okay? Pero alam niyo ba kung bakit? Based sa 2 Timothy 3:16, bakit? Bakit ko dapat paniwalaan yun? Ano ngayon? Kung siya, inspired. So, ang sabi po doon, profitable for teaching, ginagamit ito sa pagtuturo, for reproof, no? For correction, and for training righteousness. Yan po yung example ng know what you believe and why you believe. At marami pa po yan kung anong mga bagay na alam na natin. Okay, Module 1. So, ito po yung apologetic mandate. No? Pag sinabi pong mandate, ito yung isa sa mga marching order ng Biblia tungkol sa apologetic. Sabi po sa 1 Peter 3:15, "But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you know, that you have, but do this with gentleness and respect." Context. Ang context po niyan, may persecution sa simbahan at sinulatan ni Pedro yung mga mananampalatayang nagsasuffer. Pero nung binabasa ko yan, parang ang weird. Parang ang hirap naman sumagot tungkol sa iyong paniniwalaan kung ikaw ay nagsasuffer. Di ba? Kapag yung common sense, kapag ikaw marami kang problema, o marami kang pinagdadaanan, tapos bigla kang tatanungin, ano yung pinaniniwalaan mo? Para bang disconnected, no? Ito yung pinaniniwalaan ko, pero ito yung nangyayari sa akin. Okay? So, tingnan po natin yung what, why, who, when, where, and how. Yung how po, hindi natin pag-uusapan. Next na lang, Sunday. So, yung what? Yung what po, makikita natin sa binanggit nating 2 Peter 3:15. Anong sabi doon? To give an answer to
to everyone who asks you. So mandate po ng Bible na kapag tinanong tayo sa ating pananampalataya, hindi ka pwedeng nga. Hindi yung pwedeng nagkakamot ka ng ulo. So kapag tinanong ka tungkol sa pananampalataya, sasagot ka. Kaya lang ang problema po natin, paano sasagot? Paano sasagot ng tama? At saka yung paraan ba ng pagsagot ko naniniwala yung nagtatanong sa akin. So yun po yung what. Pangalawa, why. Ang sabi po doon sa nabasa natin, 2 Peter 3:15, to give the reason for the hope that you have. So bigyan natin sila ang dahilan po, bigyan natin sila ng rason. Ginagamit yung salitang rason tungkol sa ating inaasahan. Actually, ang tinutukoy po dyan, yung mabuting balita. Okay? So, kapag may nagtanong sa atin, ang ibig sabihin nun, tinatanong indirectly or directly, anong implikasyon nung pagtanggap mo yung pagiging Kristiyano natin dito sa mundo. Okay? Pangatlo, who? Sabi po dun sa nabasa natin, but in your hearts, revere Christ as Lord. Sino yung sasagot? Si PJ yung dapat sumagot. Yung mahilig tayo doon sa mentality na kapag nagkaroon ng problema, hindi ako, sila ang may problema. Pero yung ganong senaryo, parehas din yon sa punto ng pagtatanong. No? Hindi natin kayang, hindi tayo prepared kung paano sumagot. So tayo po yung tinutukoy na apologist. No? When? Kailan? No, kailan? Ang sabi po dyan, always be prepared to give an answer. So, ang idea ng always, nandun po yung idea ng sense of urgency. Okay? Para bang kung nasa planning ka, parang masisira yung planning mo, biglang may magtatanong sa'yo tungkol sa mga bagay-bagay sa iyong pinaniniwalaan. No? And where? To everyone who asks. Sino yung everyone? No? Sa context po ni Peter, syempre, dahil marami nasa persecution sila nung time na yun, kung sino man yung na-encounter nila, kasama nila. Of course, sa panahon natin, pag sinabi nating everyone, pwedeng kapitbahay mo, pwedeng nanay mo, pwedeng tatay mo, pwedeng kaibigan mo, everyone. So, everyone nagtatanong. So, makikita nyo po yung what, why, who, when, at saka where. So, hindi po natin pag-uusapan yung how muna, no? Kasi yung how, paano ka sasagot? Kung nandiyan na yung tanong. Paano daw? But do this with, gentleness and respect. Lalo na kapag piloso po yung kausap mo, nagkakainitan kayo dun sa, ano ba talaga tanong mo? Anong gusto mong palabasin? No, dumarating ka sa puntong gano'n, nawawala yung tinatawag na gentleness at saka respect. Kuhan nyo po yung paggamit natin ng W's with regards sa apologetics. So, una muna po natin titingnan yung what? Identity of apologetics. Ang ibig sabihin po ng identity, yung pagkakilanan. Ano yun? No? Sabi ko nga sa inyo kanina, pag sinabing apologetics, ang unang impression para sa matatalino lang yan. No? Yung mga ordinaryong labas-pasok sa simbahan, hindi ko kailangan yan. Hindi ako interesado dyan. No? Parang nasa ganong mindset. So, i-quote ko lang mo si Francis Schaeffer kasi si Francis Schaeffer po, isa po siyang Reformed Presbyterian na ang skill niya, ang forte niya pala, cultural apologetics. Pero ganito ang sinabi niya, each generation of the church in each setting has the responsibility of communicating the gospel in understandable term, considering the language and thought form of that setting. Kasi po, bawat henerasyon, makikita natin, no? Iba-ibang henerasyon, kagaya ng Gen Z.
pag kinausap mo siya, iba ba yan sa mga millennial? Iba yung mindset nila, no? Kasi iba yung kinalakihan nila. So, iba-ibang tao, meron silang hugot, meron silang, yun ang pagkakaintindi nila sa mga bagay na yun. Ang sinasabi po ni Francis Schaeffer, kung magkakaroon tayo ng apologetics o sasagutin natin yung kanilang mga tanong, sasagutin natin sila ayon dun sa pangangailangan nila o sitwasyon nila. Okay, punta po tayo sa definition. Bago ako pumunta po sa definition, yung principle po ng apologetic na kung paghahambing, para po siyang audit. Sino yung na-audit dito? Naalala niyo yung prayer meeting, di ba? Ang unang nag-prayer request, Christian. So, okay yung result ng audit. Tapos sumunod yung misis ko po, audit din. Ano ba ginagawa sa audit? Ang ginagawa lang po sa audit, sa pamamagitan ng maraming tanong, tinatanong ka kung yung requirement na dapat mong sundin o gawin, nagagawa mo nga talaga. Pero ang apologetics po parang gano'n, nagtatanong ka. Okay? Pangalawa, sa prosecution, kung nakakakita po kayo sa korte, biglang tatayo yung lawyer, nasaan ka no? Ang ganyang oras. Di ba't sinabi mo kanina na ganito, ganyan, ganyan? Ayun, parang nagtatanong ka, kaya lang, ang context ng pagkaka-design, yung tanong mo, pang-prosecution. Hindi siya pang-audit. Pangatlo, makikita po natin yung mga pulis, pag nag-iimbestiga, ano yung krimen, saan nangyari. Nagtatanong pa rin siya. At yung ganun din po yung cross-examination. So ito po yung mga magbibigay sa inyo ng idea na kapag sinabi po nating apologetics, yung principle ng pagtatanong, pagbabalidate. Kaya lang sa apologetics, ikaw yung tinatanong. Ikaw yung sasagot. Okay, importante po yung definition, Kasi pag hindi malinaw sa atin yung ibig sabihin ng kahulugan, may mga implikasyon po yan. Kasi pwedeng ganito, ay akala ko ganun ang ibig sabihin, hindi pala. Pag sinabi niyo pong apologetics, marami po akong pinagkunan kagaya sa Webster, systematic argumentative discourse in defense. So parang pag sinabi mong systematic, may sistema kung paano mo i-depensa yung pinaniniwalaan mo. Yun po yung know why you believe. Okay? Tapos sabi naman po, nanggaling daw po sa Greek, isa siyang discipline. Pag sinabi niyong discipline, pwedeng engineering, pwedeng accounting, meron talaga siyang sistema na hindi mo siya basta ginagawa. So, is the religious discipline of defending religious doctrine through systematic argumentation. So, ang ideyang unang makikita nyo based sa definition na to, may sistema. May sistema sa defense. Ito po, ganun din naman ang sinasabi. Yung number one, nakita natin, dumidepensa ka. Pangalawa, pwede rin po ang ibig sabihin nun, general grouping of approaches or system developed for defending faith. Marami po yung kaparaanan kung paano mo binidepensa o know why you believe doon sa iyong pinaniniwalaan. For example, ayoko pong banggitin to kasi baka mapawaw kayo, pwede pong approach nyo classical, pwede pong presuppositional, pwedeng evidential. Hindi po natin kukunin yon, Pero ganun po yung ibig sabihin ng sinasabi doon sa pangalawa. Okay? Pangatlo, practice of defending the faith as the activity of presenting an apology or apologies in the defense of faith. Halimbawa, may nagtanong sa inyo, alam mo ba ang Bible hindi dapat pagkatiwalaan yan? Bakit? Kasi sinulat lang ng tao yan.
O di ba, ano yun eh, atake yun. So, paano mo siya sasagutin? Paano ka didepensa? Ito po, ang ano naman ito, ang pagkaka-define niya, hindi systematic sa perspective ng makatwiran. So sinasabi po dito, na kapag nag-apologetics ka, ipinapakita mo na reasonable ang pagiging mananampalataya. Kasi po, may panahon, makikita nyo sa history, no? May panahon na ang tingin po doon sa mga taong naniniwala sa Biblia, o meron kang pinaniniwalaan, mga ano yan, mga siraulo. Mga ano yan, hindi nila alam kung ano yung pinaniniwalaan nila. Mga ano yan, naniniwalang na hindi alam at hindi nila kayang depensahan. May panahon po doon sa kasaysayan, nagkaroon ng tingin doon sa mga naniniwala, o may pinangahawakan kang paniniwala tungkol sa Biblia. Okay? Ito pa'y pinapakita rin na ang pananampalataya ay pwede mo siyang idepensa. Reasonable na may dahilan ka na masasabi mong malinaw sa isip mo kung bakit mo paniniwalaan ang Kristyanismo. Okay, kumuha lang po ako ng quotation. Kasi dito, what comes to mind when you think of Christian apologetics? Ganito po sagot ng manunulat. If it is anything less than the gospel of Jesus Christ, then it's not Christian apologetics. Ang ibig sabihin po, nung sinabi niya, pag nag-apologetics ka, parang nag-share ka rin ng gospel. Kasi, yung isinasagot mo, may kaugnayan doon sa pananampalataya mo kay Kristo. Ganon po siya kadikit. Hindi po siya disconnected, connected siya. Ito po, ang sabi ni Francis Schaeffer, our relationship with each other is the criterion of the world, uses to judge whether our message is fulfilled. Ang sabi niya po rito, Christian community is the final apologetic. Ibig sabihin po niyan, kasi pang apologetic, karamihan niyan, pag napapanood nyo sa YouTube, nasa ano po siya? Ang setting niya, nasa stage kayo, nagde-debate, sagutan. Tapos merong moderator. Ganun yung setting, no? So, kung manonood ka, sino kaya magaling dito? Sinong magaling makipag-argumento? Pero ang sinasabi po nitong manunulat na to, pag sinabi niyong apologetic, nasa ano po yan, yung patotoo ng Christian community. Aanuin mo yung magaling ka magpaliwanag. Magaling ka magsalita, pero hindi mo naman ipinamumuhay kung ano yung pinaniniwalaan mo. Yun po yung ibig sabihin. Si Paul. Si Paul, ang sabi niya, hindi po daw siya nahihiya na ibahagi ang mabuting balita. Kasi ang intindi ni Paul, ito yung kapangyarihan ng kaligtasan. Yun po yung know what you believe and know why you believe. Yan po yung kagaya kay Paul. Kayo, tanong ko sa inyo, nahihiya ba ho kayo magbahagi ng salita ng Diyos? Sino nahihiya rito? Siguro, hindi naman siguro ganun ang dapat na tanong. Palitan natin yung salitang nahihiya. Natatakot ba ho kayong magbahagi ng salita ng Diyos? Kasi baka yung mga kausap mo barumbado o mapupunta lang kayo sa away. No? Truth matters. Importante po ang katotohanan. No? Truth matters. Ngayon, sa panahon po natin, galit na galit tayo na kapag ang mga bagay-bagay na tungkol sa katotohanan, ginagawang fake news, ano pa, binabaliktad ng katotohanan. Halimbawa, ikaw, binaliktad ka, hindi ko naman sinabi yun pero ganito nangyari. So yun po yung mga practical na bagay na kapag iintindihin natin kung bakit truth matters. Bakit napaka-importante ng katotohanan. At lalong-lalo na, doon sa pinaniniwalaan natin. Di ba? For example,
Tinanong kayo kanina, ang tanong ko, sino yung nakakaalam ng 2 Timothy 3:16? Ngayon, kung hindi nyo po alam yon, parang wala yata yung truth matters doon. Kasi bakit? Kapag tinanong ka, ay yung pala gamit ng Biblia. Ang gamit pala ng Biblia is for correction, for training, and for reproof. No? So, ano po ang papel ng katotohanan sa pagdedepensa ng ating pananampalataya? Una po, ang katotohanan nakabatay sa body of knowledge. Pag sinabi po nating body of knowledge, ano tinapos mo? Nakatapos ako ng electrical engineering. So, ibig sabihin, marunong kang mag-troubleshoot, naiintindihan mo maski anong mga electrical equipment. Bakit mo naiintindihan? Kasi kaya ako siya naiintindihan, yung nag-aaral ako, merong body of knowledge. Ang tawag doon sa body of knowledge mo, electrical engineering. So, nalalaman mo, kapag merong isa, may sasaksak sa ano yan, sa 110. Bakit wag mo isaksak? Kasi may knowledge ako. No, yung knowledge na yun, kasi pag hindi mo alam na yung knowledge na kapag ang 110, sinaksak mo siya sa 220, sasabog. Di ba po naka-base sa knowledge? So, pag sinabi mong truth, marami pong body of knowledge. Pwede ang body of knowledge natin, Bible, body of knowledge yan, theology, pwedeng biology, pwedeng education, chemistry, etc., etc. Pero ang punto po rito, ang katotohanan nanggagaling sa mga ganoong bagay. Pangalawa, truth is as a person. Ito po, ang binibigyan ng ibig sabihin ng katotohanan dito, hindi nakabatay doon sa body of knowledge, nakabatay doon sa tao, no, as a person. So, anong ibig sabihin po niyan? Okay, meron pong dito, sample. Pwedeng may body of knowledge ka, no? Meron kang kaalaman, tapos naniniwala ka na importante rin yung tao. So, nakalagay doon, equal truth. So, ibig sabihin, nagiging totoo ang isang bagay kapag meron kang kaalaman doon sa body of knowledge. Plus, idadagdag mo yung tao. Okay? Pangalawa, pwede namang may body of knowledge ka sa ibang tao kasi pag sinabi mong truth, kung ano lang yung alam ko. Wala akong pakialam kung yung nalalaman ko kanino nanggaling. Basta, alam ko yun. Meron akong kaalaman para paano ako magdesisyon sa aking buhay. Okay? Yung pangatlong senaryo po, ang problema rito, naniniwala ka sa isang bagay na hindi based sa body of knowledge. For example, albularyo. Diba? Pag nag-aano ka, nakaano ka lang dun sa albularyo, nandun yung, kasi parang sa'yo, kaya bakit ka pumupunta ng albularyo? Kasi yung concept mo ng truth, no? Yung truth, ano ang truth doon? Na kapag pumunta ako sa kanya, gagaling ako. So, ibig sabihin, naniniwala ka dun sa albularyo. May doktor, yung body of knowledge niya, iba. Alam niya yung medicine, alam niya yung mga technical details kung paano kagagaling. Yun po yung ibig sabihin ng 3. Yung 1 to 3 po, hindi po ganun ang approach natin sa katotohanan. Ang approach po natin, ang body of knowledge kasama yung person, yun po yung ibig sabihin natin ng katotohanan. So, ibig sabihin, napakalabo, no? Dito na lang ako titingin, mawawala ako dun sa napakalabo. Ang sabi po dyan, truth is both a person and body of knowledge. Pero sa Christian perspective, unang-una, ang pinaka-importante sa atin, yung person. So, ibig sabihin niya si Jesus. Tapos yung body of knowledge, second. Pangalawa na lang siya. Naniniwala tayo na si Jesus Christ ang daan at katotohanan at lahat ng nanggagaling kay Jesus Christ, yun yung nagbibigay sa atin ng body of knowledge o yung kabuuang kaalaman.
Diba? So, ibig sabihin yan, kung meron akong gagawing desisyon sa aking buhay, o meron akong sasagutin na itinatanong sa akin, kanino ka pupunta? Pupunta ka kay Jesus. So, yung pang-apat na ano po, yan po yung Christian perspective. Naniniwala tayo kay Kristo, pero at the same time, yung teachings, yung doctrines, kung ano-ano pa mga tawag, yun po yung body of knowledge. Parehas pong importante yon kapag inintindi natin kung anong ibig sabihin ng katotohanan. Okay, kagaya po nito, magbibigay ako, preeminence of Christ. Know what you believe. And bakit dapat natin paniwalaan yung preeminence ni Christ? Tingnan nyo, ang sabi po doon, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Yung verse 16, kaya ko po siya binold, kasi nandito yung focus. By Him, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, nakikita at hindi nakikita, whether thrones, or dominions, or rulers, or authorities, all things, lahat ng bagay were created through Him and for Him. Tanong, in human terms, you cannot create things first without a prior body of knowledge to work on. And this requires various type of sciences. Ang ibig sabihin po niyan, bago ka makalikha ng isang bagay, hindi ka pwedeng lumikha ng isang bagay na wala kang alam tungkol doon. Dapat may alam ka. Kunyari, gagawa ko ng computer. So, pag gagawa ka ng computer, ano yung mga dapat mong malaman para magawa mo siya? Para mo siya ma-assemble. Wala pong bagay na ano yung magic? Pag kinlik mo, lalabas na kaagad. Hindi po. Lahat po ng bagay, kailangan mo ng body of knowledge. Pero sabi po dun sa Colossians 1, by Him all things were created in heaven and earth. Paano nagawa ni Kristo yun na lahat ng bagay nagawa niya? Hindi niyo naman alam yung biology, hindi niyo naman alam yung chemistry. Wala siyang alam sa civil engineering, pero bakit niya ni-create lahat? No? Kasi, Diyos siya. Pangalawa, yung lahat ng inaalam pa lang natin o pinapag-aralan natin, alam niya na. No? Kaya siya naging preeminent. Kaya po siya yung pinaniniwala natin si Kristo. Ibig sabihin, kung anumang bagay ang itanong sa atin o anumang bagay na may problema tayo sa buhay, hahanap ka kasi ng impormasyon para sagutin yung tanong mo . Ang sinasabi po dyan si Kristo. Si Kristo ang may kasagutan dun sa mga bagay na yon. Okay? What is truth? Hindi po intention ng slide na itago yung ibig sabihin ng katotohanan dahil dumabo no? So, punta po ako rito. Ang nakalagay, truth is the quality of being in agreement with fact or reality. It can refer to a statement, the event, or state of being. Yung sa philosophy po, tsaka yung practice, ang ibig sabihin lang, hindi nagiging totoo ang isang bagay kapag yung sinasabi mo o yung alam mo, hindi tumutugma sa realidad o facts. So, realidad, kapag may sinabi ka, si PJ ba talaga bang pastor yan? Okay. O artista lang. Ano po yun? Isa po siyang statement ng katotohanan. Pero paano niyo malalaman na yung si PJ ngay pastor? Ano yung fact? Ano yung reality na pupuntahan mo na talaga siya pastor? Di syempre, pupunta ka ng seminary. Pupunta ka doon kasi doon siya graduate O punta ka sa PBS, meron ba mong PJ dito na graduate? Okay? Napakasimple pero ganun po yung concept. Ibig sabihin, common sense yan, na ano man ang ginagawa mo, ganun ang ibig sabihin ng katotohanan. Dapat pag merong isang statement na sinabi ka, babangga siya dun sa facts o reality. Kaya pag tinanong kang, may Diyos ba? Mahal ba tayo ng Diyos? Ang daming naghihirap.
O, di ba? Parang hindi yata totoo yun. Ano ang magiging facts mo? Ano ang magiging reality mo? Okay, ganun po yung pag sinabi mo truth. Yung sabi po rito, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Totoo ba ho yung sinasabi ni Jesus? Totoo yan? O yan, nasa actual na tayo ng na indirectly kung paano sumagot. Pero totoo kaya yung sinasabi ni Jesus? Based doon sa definition natin ng truth kanina. Mahirap pala ang apologetics. Kasi balik po tayo dun sa kahulugan. Ang kahulugan po natin ng truth, dapat isang claim yan eh. Kung merong lilitaw po dyan na isang tao, sasabihin niya, papasok sa simbahan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Baka yung isa sa inyo, batuin siya eh. Anong nga yung the way, the truth, and the life? Eh, kapitbahay lang kita eh. Anak ka ni ganito, ganyan eh. Niloloko mo kami eh. Okay, ano ang magiging basis natin? Unang-una, napapansin ninyo, ang sabi po ni Jesus, yung salitang I am, the way and the truth. Hindi po siya nag-refer sa body of knowledge. Oo, nag-refer po siya dun sa kanya mismo. Gets nyo po yung distinction, yung pagkakahiwalay ng body of knowledge tsaka yung tinitingnan mo ang katotohanan batay sa iba-ibang klaseng kaalaman, body of knowledge, at tsaka tinitingnan mo ang katotohanan as a person. Kay Jesus Christ po yon, parehas po yon. No? Siya yung source ng natin, kaalaman natin, si Jesus Christ. At anumang ibang katuruan na nanggaling kay Jesus, yun po yung body of knowledge. Ay, nawala yung picture. Okay, yan po yung pagsasalarawan po. Yan eh, na-hack yung yung USB ko. Pero ang principle, ganito ang principle. Imagine niyo, imaginary yung bahay. Kasi po bahay yan eh, no? Bahay, oo. Tapos yung Jesus po, nakatutok siya dun sa pinto. Tapos yung iba pong araw, may mga bintana. Okay? So anong concept ng picture? Ang tinuturo po ng picture, pag sinabi nating katotohanan, ang karamihan ng tao, even mga mananampalataya, nagpipreach siya, no? Nagpipreach siya. Nanggagaling po yan dun sa iba-ibang kaalaman, kagaya ng physical science, social science, and current issue. For example, sa loob na lang po ng simbahan, may magaling sa eschatology, no? May magaling sa reform. Talagang lahat ng theology, alam. No? Kapag nakita mo, maalam. Pero ang tanong, kilala mo ba si Kristo? Kasi pwede ka pong maraming nalalaman, pero wala kang relasyon na personal kay Kristo. Kaya yung bahay po, hindi ang concern mo yung pumasok ng mga bintana, ang concern mo yung pintuan. Kasi nandun si Kristo eh. Ang ibig sabihin nun, kapag pumasok tayo kay Kristo, pinaniwalaan natin siya, lahat ng iba mong alam, no? Yung iba-ibang bagay mong alam, mas doon nagkakaroon ng kabuluhan. Kasi hindi ka magiging mayabang. Kasi ang sabi ang know what you believe, ang isang kaalaman na meron tayo kay Kristo, siya ay nagpakumbaba. So kung kaalaman mo yon, bakit mo gagawin yung magpapakumbaba ka? Okay? So kung kilala mo si Kristo, ang magiging epekto nun, magiging magpakumbaba ka. So lahat ng taong tinitingnan mo na maalam, no, na hindi yung maalam sila, no, na yun ang nagiging batayan ng kayabangan nila, tatahimik ka. Kasi
para sa iyo, unang-unang importante, hindi yung lahat ng mga bagay na nalalaman ko na pinanggagalingan ng katotohanan, kung hindi, nagsisimula muna yung kaugnayan ko kay Kristo. At kung may tama akong kaugnayan kay Kristo, lahat ng mga bagay na nalalaman ko, doon pa lang nagkakaroon ng kabuluhan. Yung principle po na yan po yung hindi nakikita ng mga secular. Yung mga hindi po naniniwala kay Kristo. No? Ang tawag po natin doon sa salitang secular, lahat po ng magagaling na taong iisipin nyo na hindi naniniwala sa Biblia at naniniwala sila sa sarili nila, no? Hindi po nila nakikita yung katotohanan na yan. Kaya importante sa apologetics, bago ka sumagot, kilala mo si Kristo. O di ba yung apologetics po natin, hindi masyadong, pagdating doon sa discussion kasi ng katotohanan, tsaka body of knowledge, lahat gawin eh. Ang principle lang po nun, ang sinasabi ko lang po ganito, napaka-importante muna na may kaugnayan tayo kay Kristo bago tayo magkaroon ng ganong mga kaalaman. Kaya sa apologetics po, ang general rule ganito, based sa experience ko, wag kang mag-apologetics kapag hindi mo kilala muna si Kristo. Dapat grounded ka muna sa salita ng Diyos bago ka mag-apologetics. Kasi lahat ng uri ng kaisipan, kagaya ng communism, kagaya ng nihilism, lahat ng ism na nasabihin nyo, maliligaw kayo. Kasi unang-una yung basic, no? yung foundation mo, hindi firm. Kapag ang foundation nyo, kaya nga ho, know why you believe eh. Kapag tanong ka ng tanong, ba't pa ba pinaniniwalaan nyo? Kapag yun, malinaw po sa atin, no? Nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, seryoso tayo sa Lord's Day, lahat pinapag-aralan natin, nagdadagdag po yun sa ating pagtibay ng ating pananampalataya. Siguro, hanggang dito na, Pastor. Sige, pwede pa tayong magtanong. 5 minutes siguro. We'll be using our 5 minutes for our comment or additional thoughts or if you have question. Pero may tanong kay Kuya Manny. Nasawat po tayo Wala tayo dun sa who, why. So malalaman ko kung yung itatanong nyo, magpo-fall dun sa category na what. Sige po, meron gusto. Teka, tingnan natin sa kasi minsan may mga nagtanong sa akin sa online pala eh. Ganito po yun, no? Wala naman. Ikaw wala, tingnan natin, baka ako may magtanong kuya. Ganito po yun, yung mga naipon po namin, yung mga naipong tanong, meron po tayo sa ibang module na sasagutin yon. Sasagutin natin para hindi lang po magkaroon ng information overload. Kasi pag sinabi niyong information load, ang mga simptoma nun, naguguluhan na ako. Hindi ko na maiintindihan. Kaya di ba sabi ko, how do you eat an elephant? Paano nyo kakainin ng elepante? Kapag ang inuunawa nyo kasi laki ng elepante, mabubulunan po kayo noon. Hindi nyo, kaya po natin ginawang module, yung malaking elepante na yon, gagawin nating giniling para madali siyang lunukin. So, ibig sabihin, para siya madaling maintindihan. Step by step lang ho. Hanggang maintindihan natin. Pero yung una pong pinakita ko sa inyo, very basic po yon na ang magiging batayan kapag pinag-usapan ng katotohanan ay salita ng Diyos. No? Parati pong si Kristo. Di ba ho, ang utos sa atin sa Biblia, habang nabubuhay, yung tinatawag nating sanctification. Di ba po sa sanctification, ang itinuturo doon, paano tayo nang mamuhay ng banal, araw-araw, sa imahe ng Panginoong Kristo. Okay? So, very important po yun sa apologetics. Hindi po ako nagbanggit ng yung mga Friedrich Nietzsche, kung sino yung mga kilalang kasi yung hindi siya
hindi siya relevant. Although sa level 2, masyado po siyang academic tsaka technical. Ang kailangan po natin yung simpleng madaling intindihin. Meron po kayong hindi naintindihan doon sa mga binanggit ko. Kuya, siguro tanong, clarification lang. Sa apologetics, baka yung iba, di ba nila naiintindihan yung salitang apologetics, medyo technical lang yung salita. Bilang simpleng naliwanag naman ni Kuya kanina na ang ibig sabihin na defense kay pagtatanggol ng pananampalataya. Pero ang tanong ko sa iyo, Kuya. Baka mahirap yan. Sa apologetics, ba okay ba yung tinatawag na debate? Halimbawa, pwede ba akong makipagdebate sa iyo para pagtanggol ko ang aking pananampalataya? Should I engage into a debate so I can defend my faith? What do you think of that? Maganda po yung tanong ni PJ, no? Kasi po pag sinabi nating apologetics, dumidepensa ka, no? Pag sinabi mong may kunyari inatake ka nung isa, no? Biglang didepensa ka, tayo mo na. Mali yata yung sinabi mo na si Kristo ay hindi Diyos. Ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Siyempre, maano ka. Yung sinasabi po ni Pastor na debate, ano ba yung ibang salita pa? Debate, argument, yung iba po kasi, ang tawag nila, intelligent collaboration or discussion. Nagiging masama po kapag ang debate pumupunta doon sa level na, ang sabi nga sa apologetics, you can win the debate, but you cannot win the person. So, ibig sabihin, paano mo magagawa na gusto mong i-convince yung tao na hindi siya nasasaktan, no? Na mapapakilala mo siya sa Panginoong Yesus. Kaya po yun. Kaya pong gawin yun kapag si Kristo ay nasa puso natin. At kasi nandun yung bunga ng banal ng Espiritu, self-control, di ba? Kung alam mo pag-aaralan po natin nga pala yun, yung sagutan, may nagtanong, sagot. Sinundan ng susunod na tanong, sagot. So, sagot, tanong, sagot, tanong, sagot, tanong, sagot, tanong. So, yung batuan ng gano'n, makikita mo, iba-ibang topic ang lumalabas. Iba-ibang body of knowledge, no? Na kung ano yung pagkakaintindi ng tinatanong. So, ulitin ko po, ang sagot po doon, nagiging masama po siya kung ang motibo nung sumasagot doon sa apologetics ay hindi siya concerned doon sa kaluluwa nung nakikinig sa kanya. Pero kung concerned ka, no, mahal mo yung taong gusto mong i-share yung, ibabalansin mo yun. Di ba? Ibabalansin mo yung hindi ka atake na nasasaktan siya. Kasi marami pong, sa apologetics din pa importante yung kung paano mo siya sasabihin. No? Kasi merong paraan na kapag sumagot ka, medyo bastos. No? Medyo nakakapika yung yung ganon. So yun po yung sagot ko, Pastor. Tanong ko lang po sa apologetics ba, 'di ba? Pwede rin ba yung offense, 'di ba, defense tsaka offense sa in a way na 'di ba sinasabi na kung magbibigay ka ng paliwanag yung kumbaga kailangan mahinahon din. Kasi natatandaan ko po yung sa Sunday school ni Pastor, yung sa Acts 17, yung way po ni Pablo nung sa anong church nga ba 'yun? Sa Athens. No? Sa Athens. Di ba, una sinasabi, alam naman ni Pablo na talaga yung lugar na yun punong-puno ng mga idols. So, una muna ginawa niya, parang itinaas niya muna yung mga pagiging relihiyoso ng mga taga-Athens. Positive. Diba po? Positive. Pero, sa dulo, ay inano niya rin ang gusto kong ipakilala sa inyo ay yung unknown God. So doon niya na in-inject yung pagiging kumbaga doon niya ipinakilala na talaga yung totoong Diyos na in a way na
siguro sa iba naman talaga offense sa kanila yon, atake sa kanila yon kasi ano sila ng idolatry. Pero sa magandang paraan kasi una muna tinaas niya muna yung mga pagiging religyoso, pero sa dulo pinakilala niya sa mga taga-Athens yung totoong Diyos. Pwede ba yung parang offense din sa kanila, yung part ng kumbaga way ng offense din ba yung ganong atake ni Pablo? Okay, medyo mapipreempt, pero yung offensive, defensive, parang sa basketball eh. Defense ha, defense. Offense naman, offense play tayo. Yung principle po ng, sabi ni Tim Keller, yung principle na yon, parehas din sa apologetics. Ano po ba ibig sabihin ng defense tsaka offense? Ang defense, no? Ang defense, inaatake ka. Natural, sasagot ka. Ang offense, medyo positive. No? Kapag sumagot ka, ipapakita mo yung reasonability kung bakit ka dapat maniwala kay Kristo. No? Nandun yung part ng pagko-convince. Si Paul, kung titingnan po natin, parang ang dating niya doon, ang entry level niya, hindi siya yung nakikipag-away. Hoy, mali yung mga pinaniniwalaan niyo. Hindi po ganun ang approach eh. Kay Paul, para bang nandun yung yung tulong ng banal na espiritu na mag-assess, mag-aral kung paano siya atakihin, paano siya na-response. Pero yung defense, offense, nagbabago po yan. Makikita nyo sa mga exercises natin. Nagbabago yung, depende kung ano yung isasagot. Pag sumagot ba, defense mode ako. Tapos, pag nagtanong, defense. Pag sumagot ba ako, defense pa rin ba o nasa offensive ako? Ibig sabihin, pag-aaralan mo yung takbo ng conversation. At saka importante, sino po yung kinakausap natin. Hindi ka lang tatanong just for the sake na magtatanong ka. Lahat po kasi ng tanong may hugot. Meron siyang pinanggagaligan kung bakit niya naitatanong. For example po, may Diyos ba? Kapag ang kausap mo, halimbawa nanay, tapos biglang nagsalita ng gano'n, paano mo siya sasagutin? Kung ang ibig sabihin niya, may Diyos bang, ang nakakabit na kahulugan o yung underlying na reason kung bakit niya itinatanong yung ganong klaseng tanong, nakakabit po dun sa karanasan niya na namatayan siya ng anak. Kaya niya na itatanong yun. Pero kung halimbawa ang kausap mo, atheist, ay iba yun. Yung parehas sila nagtatanong ng parehas na tanong, pero yung nakakabit na kahulugan, kung paano nyo tinanong, may context po yun. Oo. Meron siyang dahilan kung bakit niya. Mga Sister Bandy. Ang pagkakaintindi ko po kasi sa apologetics, para siyang apologist. Hindi po ako familiar sa yung sa Biblia, pero familiar po ako sa mga spokesperson, gaya ni Trump. Yung spokesperson po ni Trump, si Caroline Levitt. Nakikita ko po siya yung spokesperson, lalo na pag nagpapatawag siya ng press conference. Siya yung apologist ni Trump. Ang dami niyang alam sa policy ni Trump, lahat ng departamento. Yung press, bato ng tanong. Ay si Caroline Levitt, siya naman yung sagot ng sagot. Siya yung apologist. Siya yung nagtatanggol kung ano ang administrasyon ng kanyang amo, ng kanyang boss, bakit ganito, bakit ganon. Kagaya rin po sa natatandaan ko noon, hindi ito alam, pero nung panahon po ni Marcos, ang apologist noon, si Tatad. Lahat ng mga kaanuhan ni Marcos, pag tinatanong po yan, ang tagapagtanggol o apologist, si Tatad. Siya yung spokesperson, yun po ang intindi ko. Although ang intindi ko, nakaano sa politika dahil mas familiar ako. Dito po sa yung apologetics na ganyan, hindi ko po yan alam.
Pero parang habang nakikinig ako, ganun yon. Ang daming tanong. So yung spokesperson, siya yung apologist. Salamat po. Actually, yung minention po ni hindi ko na kasi ikwento yung history ng salitang apology. Actually, ang una pong gumamit yan, mga Greek, si Plato. Meron pong libro si Plato, ang pamagat apology. Pero ang context nun, idinidependa si Socrates. Kasi si Socrates po, ang charge sa kanya kasi, nilalaso niya yung kaisipan ng mga kabataan. So sabi niya, idepensa mo yung sarili mo. Apologia. Ganun po yung pagkakagamit. Pero may sense po. Ito po yung tinatawag natin pag nagde-define tayo, may tinatawag tayo ng technical, meron tayong tinatawag na connotative at saka denotative meaning. Ang ibig sabihin po ng denotative, kapag kumuha kayo ng mga kahulugan, ito po yung technical meaning. Na ibig sabihin, maring may dictionary yan. Pag sinabi mong connotative meaning, ano po yung secondary na meaning? So, ibig sabihin, kung may connotative tayo, ano yung kinoconnote? Yung isa, dinedenote. Ang ibig sabihin po ng connotative, pag ginamit mo yung salitang apologist, pwedeng ang ibig sabihin din natin, ang Katoliko, o yung mga philosopher, o hindi mananampalataya kagaya sa politics, pwede silang magkaroon ng apologist. So, ibig sabihin, pero ang denotative meaning, yung original meaning, nagde-depends ka. Pero, pag in-apply mo sa context, yung connotative meaning, ang apologist pala, pwede sa politics, na walang relasyon sa pananampalataya. Pwede rin pala sa theology. Sa lahat po ng bagay, may pagka-apologist tayong tinatawag. Dagdag ko lang, Ate Banji, maganda yung pinapakita lang kung ilang taon na si Ate Banji. No? At saka si Kuya Manny. By mentioning Kitatat. Si Satan. Natatandaan ko, Minister of Information yata siya. No? Matanda na rin ako. Huli na lang, Kuya. Siguro, tama, I agree with Kuya Manny. Yung apologetics actually, apologetics, it is coined in the context of Christianity actually. Kasi, it is best term pagdating sa pagdepensa ng pananampalataya. Kasi makikita niyo yung salitang apology, apologetics. Defense yun eh. Pero yung salitang apologetics, doon din natin ginamit yung salitang apology. Na hindi naman yung nag-apologize tayo doon sa pagkakamali natin. Di ba? Nag-apologize ka, you're seeking. Pero ang idea ng apology is with the idea of meekness and gentleness. Nakita nyo? Kaya yung sinabi rito ni Peter na ginamit ni Kuya Manny kanina, na siyang ginagamit natin sa salitang pag-apologetics, yung sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Di ba? Ang sabi rito na, being prepared to make a defense to anyone who asks for a reason for the hope that is in you, do it with gentleness and respect. And I guess, doon tayo magkakaroon ng pagkakaiba sa mga spokesperson ng mga presidente o ng sino man. Sapagkat, papapansin nyo, yung mga spokesperson, hindi lang basta nila dinidepensahan yung kanilang amo, kundi talagang dinidepensahan nila to the point ng medyo wala ng gentleness. Yung iba, although sometimes may gentleness pa rin, even to the point of hitting the person, of saying to the person, you are wrong, and gagawin niya yun because he is in defense doon sa kanyang amo. While tayo mga Christians, when we are defending our faith, ay hindi lang ito basta sinasabi natin tama yung pananampalataya natin, kundi ginagawa natin ito sa paraan gusto natin silang madala sa Panginoong Jesucristo. At ito'y madadala natin sila sa paraan ng kahinahunan at ng may respeto
maging sa mga taong kausap natin. So yung salitang respect and gentleness, nandoon sa salitang apologetics na ginagamit ng mga Kristiyano. Kaya yun siguro palagay ko ang nagdi-differ. Although di ba merong tinatawag na pagkakapareho pero merong similarity and dissimilarity. Noon. I think wala na tayong oras, Kuya. Tutuloy naman ni Kuya Manny yan next Sunday. Salamat po. Maraming salamat. Mag-pray muna tayo, Kuya. You lead us in prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa pag-usapan namin tungkol sa ano yung mga dapat naming paniwalaan at bakit namin siya paniwalaan. Sana po, Panginoon, ang puso namin ay seryoso sa inyo. Talagang hahanapin po namin ang kalooban ninyo. Pag-aralan namin maigi ang inyong salita upang yung mga pangangailangan po ng nakapaligid sa aming tao ay magkaroon po kami, Panginoon, ng wisdom at talino kung paano sumagot sa aming pinaniniwalaan. At pinagpipray po namin yung mga susunod pong modules na bigyan niyo po kami ng wisdom na maunawaan po namin unti-unti kung ano pong ibig sabihin nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.